Pahayag, 14 na kabanata. Tumingin ako, at nakita ko ang kordero na nakatayo sa bundok ng Zion, kasama ang 144,000 tao. Nakasulat sa kanilang noo ang pangalan ng kordero at ang pangalan ng kanyang ama. At narinig ko mula sa langit ang isang tinig na sinlakas ng rumaragasang tubig at dagundong ng kulog. Ang tinig na narinig ko'y parang tugtugan ng mga manunugtog ng alpa. Sila'y umaawit ng isang bagong awit sa harap ng trono at sa harap ng 4 na nilalang na buhay at sa harap ng matatandang pinuno. Walang matututong umawit sa awit na iyon, kundi ang 144,000 tinubos mula sa daigdig. Ito ang mga lalaking nanatiling walang dungis at hindi nakipagtalik sa mga babae. Nanatili silang mga birhen. Sumusunod sila sa kordero saan man siya magpunta. Sila'y tinubos mula sa buong sangkatauhan bilang mga unang handog sa Diyos at sa kordero. Hindi sila nagsinungaling kailanman at wala silang anumang kapintasan. Nakita ko rin ang isa pang anghel na lumilipad sa himpapawid. Dala ang walang hanggang magandang balita upang ipahayag sa mga tao sa lupa, sa lahat ng bansa, lipi, wika at bayan. Sinabi niya ng malakas, "Matakot kayo sa Diyos at luwalhatiin ninyo siya, sapagkat dumating na ang oras ng kanyang paghatol. Sambahin ninyo ang Diyos na lumikha ng langit, lupa, dagat at mga bukal ng tubig." Sumunod naman ang ikalawang anghel na nagsasabi, Bumagsak na ang makapangyarihang Babylonia na nagpainom sa lahat ng mga bansa ng alak ng kanyang kahalayan. At sumunod sa dalawa ang ikatlong anghel na sumisigaw, Sino mang sumasamba sa halimaw at sa larawan nito at nagpatatak sa kanyang noo o sa kamay, ay paiinumin ng Diyos ng purong alak ng kanyang puot na ibinuo sa kopa ng kanyang galit. Pahihirapan sila sa apoy at asupre sa harapan ng mga banal na anghel at sa harapan ng kordero. Ang usok mula sa apoy na nagpapahirap sa kanila ay patuloy na tataas magpakailanman. Araw at gabi ay maghihirap ng walang pahinga ang mga sumamba sa halimaw at sa kanyang larawan at ang mga natatakan ng kanyang pangalan. Ito'y panawagan na magpakatatag ang mga hinirang ng Diyos, ang mga sumusunod sa mga utos ng Diyos at nananatiling tapat kay Jesus. at narinig ko mula sa langit ang isang tinig na nagsasabi, Isulat mo, mula ngayon, pinagpala ang mga namamatay na naglilingkod sa Panginoon. At sinabi ng Espiritu, Totoo nga silang pinagpala. Magpapahinga na sila sa kanilang mga pagpapagal, sapagkat sinusundan sila ng kanilang mga gawa. Tumingin uli ako, at nakita ko ang isang puting ulap, at nakaupo rito ang isang kamukha ng anak ng tao. May suot na koronang ginto, at may hawak na isang matalim na karit. Isa pang anghel ang lumabas mula sa templo, at nagsalita ng malakas sa nakaupo sa ulap. Gamitin mo na ang iyong karit. Gumapas ka na sapagkat panahon na. Hinog na ang aanihin sa lupa. Ginamit nga ng nakaupo sa ulap ang kanyang karit, at ginapas niya ang anihin sa lupa. At isa pang anghel ang nakita kong lumabas mula sa templo sa langit. May hawak din itong matalim na karit. Lumabas naman mula sa dambana ang isa pang anghel. Siya ang namamahala sa apoy sa dambana. Sinabi niya sa anghel na may matalim na karit, Gamitin mo na ang iyong karit at anihin mo ang mga ubas sa lahat ng ubasan sa lupa, sapagkat hinog na ang mga ito. Kaya't ginamit ng anghel ang kanyang karit, inani ang mga ubas, at inihagi sa pisaan ng matinding puot ng Diyos. Pinisa sa labas ng lungsod ang mga ubas, at mula sa pisaan ay bumaha ng dugo. Ang lawak ng baha ay umabot hanggang 300 kilometro at 5 talampakan ang lalim.